Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong muli na usapin sa West Philippine Sea, no? Kasi mayroon pong mga kaganapan dito na parang itong China talagang ano pa. Sila talaga ang gustong mag-instigate, no? Ito simula nung nangyari dun yung sa floating barrier, parang gusto namang gawin ngayon ay labanan sa mga yung parinigan, no? Patutsadahan, no? So, bago po tayo magbigay ng komento at opinion, i-flex ko muna po yan yung Haya Nature Resort sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, punta lang po kayo sa kanilang FB page. So, pasalamat na rin po ako sa lahat ng ating mga members na patuloy pong sumusuporta at hindi bumibitaw. At nagpapasalamat po ako doon sa nagpa-super chat sa ating premier, si Miss Ai Chang. Maraming salamat po, no? God bless you all. Ito na po, ang topic natin ay sa Abante TNT, no? China, voluntaryo raw tinanggal ang floating barrier sa Scarborough Shoal. O, tingnan nyo ha, di ba? May patutsada na naman sila. O, okay lang yan. Di magpatutsada din tayo. No, salitaan lang naman yan. Yan lang yan. Tinawag ng China Coast Guard nitong Biyernes na fabricated at self-orchestrated ang inanunsyo ng Philippine Coast Guard na pagtanggal sa inilagay nilang floating barrier sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa statement ng CCG spokesman, Coast Guard naman ito, yung si Wang Wenbin, Chinese Ministry spokesperson. Ito may spokesperson din sila, parang yung counterpart nito sa ating PCG ay si Commodore J. Tariela. Gan Yu, Yu Ming, ano ba to? Inilagay ang blocking nets matapos ang umano'y intrusion o panghihimasok ng isang vessel ng BFAR. No? Sinabi ng CCG na kalaunan ang blocking net ay kusang umano nilang inalis o voluntary remove noong Sabado. Tandaan nyo ha. Fabricated at self-orchestrated ang sinasabi ng ating Philippine Coast Guard. Ano po ba yung sinasabi ng Philippine Coast Guard natin? Mamaya malalaman ninyo, no? At sabi nila voluntaryo. Voluntary. Tandaan nyo po yung mga word na yan. Quote, "The on-site operations were carried out professionally and legally. The claim made by the Philippine side about removing the Chinese blocking net is completely fabricated and self-orchestrated." O, tingnan nyo ha. Sinabi daw natin na removing. Ha? Ni-remove daw natin yung blocking nets o yung floating barriers. Fabrication daw yon and self-orchestrated. Ibig sabihin, parang yung sinasabi ni Wang Wenbin na self-amusement. Okay? So, tandaan nyo po yan ha. O, ganon din po yung lumalabas dito sa kanilang mga website sa China. South China yung ito MMP nila, no? Tong balita nila. South China Morning Newspaper or whatever. South China Sea, Beijing says it removed sea barrier voluntarily despite Manila's claim is special operation cut cordon. Ha? Kumbaga, voluntary daw. Tulad nung binasa natin sa Abante TNT, no? At hindi sila naniniwala na nag-utos ang Pangulong Bongbong Marcos ng special operation. Di ba na-vlog natin yan? Sinabi, special operation. Cut it. The word cut it. Pero, sabi nga nung Coast Guard nung spokesperson ng China na si Gan Yu, na self-amusement lang natin yun. Fabricated. Na talagang tinanggal daw nila. Wala daw nangyaring cutting. Na tayo ang nag-remove. Ganun po ba? O di ba napanood nyo yung video evidence? Galing po sa Twitter account ni Commodore J. Tariela. Talagang pinutol. Di po ba? O, lahat kayo napanood yan.
Pero sa kanila, sinasabi nila, walang cut operation. Walang special operation of cutting. O, di ba? Malalaman nyo. Mamaya. Di ba? O, eto na. Balita ng Manila Bulletin. PCG, BIFAR, hold aerial patrol over Baho de Masinloc. Ayan. So, gumamit na sila nung yung binigay na mga eroplano sa atin, yung dinonate ng Amerika. Actually, correct me if I'm wrong, 4 na po yata na parang yung eroplano na pang ganyan, aerial footage, no, yung magre-reconnaissance ka by air, no, yung ayaw na ayaw gawin ni Robin na Amerikano ang gumagawa niyan. Hoy, international airspace, freedom of navigation. So, ibig bala sabihin, yung international airspace, pag-aari na rin ng China ba, Robin, ha? Oh. So, nag-aerial inspection po ang PCG at BIFAR. At ito po ang kanilang natagpuan, no? A maritime domain awareness flight was conducted by the PCG and BIFAR over Baho de Masinloc or yung Scarborough or Panatag Shoal several days after the removal of a floating barrier that prevented Filipino fishermen from accessing the resource-rich shoal and official disclose. So, hindi po sinabi dito sa report na to, yung binasa nating removal of floating barrier. Hindi po natin sinasabing tayo, ang Coast Guard ang nag-remove. No? Tingnan nyo mamaya. May isisiwalat dito si Commodore J. Tariela. Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West Philippine Sea, said the MDA o yung Maritime Domain Awareness flight was held last September 28 over Baho de Masinloc which lasted, tumagal daw po ng more than 1 hour. Sa pamamagitan ng MDA flight, PCG confirmed that the floating barrier installed by China Coast Guard and Chinese Maritime Militia vessels at the southwest portion of Baho de Masinloc has already been removed by the CCG. So, tama yung sabi ng Abante TNT. Tama yung sabi ng JAR yung sa website na SCMP. Ni-remove ng Chinese Coast Guard. Hindi natin sinasabing tayo ang nag-remove tulad ng gusto nilang sabihin. Kaya sinasabi nilang fabricated. Kailan ba sinabi dito ng Coast Guard spokesperson through J. Tariela na Philippine Coast Guard ang nag-remove? Kami ang nagtanggal, hinila namin. After na putulin namin, tinanggal namin. Hindi po. Ang inutos ng Pangulo ay putulin. Nakita nyo ang video, pinutol. Ano lang yung kinuha? Baka angkla. No? Dito po kasi sa larawan na ito, yan po, angkla. No? Sabi dito, Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West WPS, presents the anchor that the PCG cut. Pinutol kasi naka-angklay, ha? From the floating barrier installed by the Chinese vessel doon sa Baho de Masinloc. Hindi po sinabing ni-remove namin yung floating barrier. Ay, nako. Talaga naman mga kababayan, talagang hahanap at hahanap itong mga Chekwa ng paraan para hindi po sila makitang masama ng international community. Pero hindi po Ang dami na pong nakakaalam niyan. Buong mundo. Na kayo, ang mga Chekwa ay mga sinungaling at mga salaula. We did not say, the Philippine Coast Guard say, they remove. No, they only carry it because that's the instruction of the President. We are merely following the order of the President. When the President do this, that's what they exactly did. Hindi tulad ninyo, not the like of yours. When your leader said something, you do it otherwise. Diba? Diba? Evident naman sa kanila yan. Nakikipagkaibigan tayo, nakikipag-usap tayo, tapos maya-maya, binobomba ng water cannon yung mga Coast Guard natin. O di kaya yung ating mga nagre-resupply. Diba? Iba ang utos, iba ang ginagawa. So therefore, you cannot even follow
A very specific instruction, not like ours. Kailan ba sinabi ng Pangulo, kayo ba mga kababayan, nabasa nyo ba? Nadinig nyo ba? Napanood nyo ba na sinabi ng Pangulo na ni-remove namin o tanggalin ninyo? There is a big difference from the word cut and remove. You freaking moron ng mga Chekwa. Probably you don't understand this, the very basic English word. Remove versus cut. That's a big difference. You have a 3-letter word and you have a what? 6-letter? Correct me mo, 7-letter word. Remove and cut. Di ba? How do you differentiate that one? Di ba? O pareho silang verb. Correct me if I'm wrong. It's an action verb. Di ba? But that is a very different action in terms of cutting and removing. Pero ang pinangangalandakan nitong mga Chekwa is kiniklaim daw natin na ni-remove natin yung mga barriers instead of them. Kasi nga fabricated, self-amusement natin. Na gusto natin ipakita sa buong mundo na tayo ang gumawa ng action. Which is true. Kami naman talaga ang gumawa ng action. Ano yon? Pinutol namin. Pero hindi namin ni-remove yung mga itlog ninyo. Hinayaan naming mag-float yan sa sea. Pabalik sa inyo. Kalat nyo yan eh. Di po ba kayo naglagay ng kalat dyan? So therefore, tanggalin ninyo, linisin ninyo. Ano kami? Cleaner? Ng mga kalat ninyo? Eh, ang lakas nyong magkalat eh. Di po ba? Ano lang ang kinuha? Yung anchor. Kasi dun yung pinutol eh. O, sa bagay, mahal yan, anchor. Bakal po yan, pwede ibenta. Joke lang. O, yun. Di ba nakita nyo yung difference? Kaya itong mga Chinese, yung propaganda nila para sabihin tayo ang masama, sila ang mabuti. Nire-reverse psychology nila eh. Di po ba? Tapos yung mga propagandist nila, wala. Makikita nyo mamaya bakit sila ganyan. No? Eto po. Ito. Tuloy natin tong pagbasa dito. Quote, I would like to inform everyone that upon verification for this particular MDA, o baka makalimutan natin ha, MDA is Maritime Domain Awareness. There is no more floating barrier at the entrance of Bajo de Masinloc. Yan, sinabi po yan ni Commodore Tariela. Tariela also clarified, ito na. Kinaklarify niya pa ha, kayo mga Chinese. Kayo ang mga bubo. Ha? Tariela also clarified that the PCG was not the one who removed the floating barrier, but the CCG themselves when they learned that the PCG managed to cut its anchor. Maliwanag. So anong problema nyo? Ha? Hindi po namin sinasabi, we're not telling the whole world, you freaking idiots Chinese, that we are the ones who remove your balls. Okay, erase. We are not telling the world that we are the ones who remove those floating barriers or nets at that Bajo de Masinloc or Scarborough or Panatag Shoal. We only cut a portion of it because of the anchor that holds those barriers. Are you that moron? Diba? The word cut, even your newspaper, online newspaper, it says cut. But you said remove. Diba? You don't have a brain. Diba? Oh, Robin, kaya naman pala. Baka kaya ganyan ka mag-isip, hindi rin marunong mag-isip itong mga Chekwa. Propaganda pa more, di ba? O kinlarify na ni mismong si Commodore Tariela. Sa mismong bibig niya pa, dinipensahan pa kayo, di ba? Kita nyo? Gusto nyo ulitin ko? Oh, wag na. Alam nyo na yan. At siguro, alam nyo na yung sinasabi ko. Hindi natin kiniklaim na tayo ang nagtanggal ng mga barrier, but instead,
we cut it. Yung lubid na nandoon, di ba kitang-kito nyo sa video, tapos kinuha lang po nila yung, ayan, tingnan nyo yung picture, pinipresent ni Commodore Tariela sa press. O, yan yung angkla na humahawak doon sa mga barrier. Pinutol lang nila, but we did not remove the barrier. Di po ba? Pero ang kiniklaim ng mga Chekwa, tayo daw kiniklaim natin na niremove natin yung barrier instead sa kanila. Hoy, hindi kami credit grabber, mga gunggong. Kung sino ang dapat credit grabber, kayo yun. Ay ano, it's our PCG admitted. And they are defending you guys. And now why you are using us and blaming us to make us bad in the international community. To make us look bad and evil in the international community. Di po ba? Now, sue us. Magdemanda kayo. Di ba? Patunayan ninyo that we remove the floating barriers. And show the international community where are the barriers now. Mismong, it's even you admitted that you remove it. We're not claiming that we remove it. We just cut it. Di ba napakasama kasi nun eh. Iba ang sinasabi nila eh. Pinamumukha nila tayong mga mang-aagaw, credit grabber, mga sinungaling. Di ba? Fabricated, gawa-gawa lang daw natin na ni-remove natin. When did we say we remove it? You have actually seen the video. We just cut it. We are not the ones who pull your floating barriers. The video that you have seen is the one cutting it and pulling out the anchor. Not the floating barriers. Mga tangingot talaga. Ang hirap paliwanagan ng mga utak inchik, no? O, ito pa po sabi ni Commodore Tariela, the PCG doesn't claim, that we are the ones who remove the barrier. Di mo sinungaling? Di ba? Yung sa ulat nung Abante TNT, yung quote nung kanilang spokesperson na si Ganyu, gago. Tayo pang ginawang sinungaling, evident naman. What we did is we cut the anchor of the barrier. The reason why you have to cut the anchor of the barrier is because for each of the floating barrier, there are 2 anchors, one at each end, so it will not be dragged by the current and the wind. What we did is we cut the anchor on one end so it will be widely open and drag. Oh, di ba? Kaso, siyempre, propaganda, tayo ang sisisin, kasalanan natin. At the first place, you freaking morons na mga Chinese, why did you put barriers on that? Di ba? Because that's ours through ancient times. Come on. When they, yung CCG daw, learned that the floating barrier is no longer serving its purpose, that's the time that they recovered the floating barrier. Oh, you recovered. You removed. All we did is cut. Oh. So what's wrong with that? Why do you have to reverse the situation? To make us so very bad. Hirap mag-English mga kababayan. When the PCG cut the anchor, Tariela said a total of 54 Filipino fishing vessels took the opportunity to fish near Bajo de Masinloc and they were able to catch a total of 168 tons of fish. Oh, ito pa isa. Sa Chinese presence daw. But Tariela admitted that it remains a challenge for Filipino fishermen to enter the lagoon of Bajo de Masinloc as it is still heavily guarded by the CCG. Ayan. In fact, the PCG and BIFAR monitored 3 CCG ships and a CMM vessel at Bajo de Masinloc during the September 28 MDA flight, while the CCG also issued 6 radio challenges against them. 2 of the CCG ships were inside the lagoon of Bajo de Masinloc while the other one was patrolling outside the vicinity of the show. There were also 2 Filipino fishing boats engaged in fishing activity near Bajo de Masinloc at the time of the MDA flight. I would not lie to you. It is still a struggle for the Filipino fishermen to enter the lagoon. As I said, as a result of our MDA flight, there are now 2 CCG vessels guarding the lagoon. O, tingnan nyo yan. Chinese Coast Guard vessels na. So, if the CCG would really push hard for a Filipino fishermen not to do fishing activities inside the lagoon, of course, they can do that. Oh. But Tariela noted that the PCG sees the removal of the floating barrier as a symbol of President Marcos' unwavering commitment
to defend the country's territory. O di ba nabuhayan ng moral ang mga PCG? I think what the President did in giving us instruction to remove the barrier is to show the Filipino people and the world that the President is really sincere with his commitment that we are not going to surrender any square inch of our territory to any power. Correct. Yung sinasabi niyang instruction to remove dito, yung hindi actually kunin yung barrier, putulin. Ayan. O di po ba? Siguro ito ang kinuha ng mga Chinese, mga gonggong. Di po ba? Ito po ang sabi ng isang expert, no? Yung ginawang damage nitong mga Chinese diyan sa kanilang activity sa West Philippine Sea. Manila Bulletin. China's West Philippine Sea building activities damage 500 hectares of coral reef. 500 hectares of damaged coral reef. Ayan po ang sabi ni Jay Batumbakal. Remember this guy? Yung sinalaula ni Idol Lobin, no? Ni Idol Lomin. Jay Batumbakal, Director of UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, said satellite imagery showed that more than 500 hectares of the Scarborough Shoal has been destroyed from 2012 to 2016. Baka ito sinisimulan na nilang i-reclaim. No, kaya dapat talaga i-assert na talaga natin, paalisin yung mga CCG ships doon Ginagago nila ang kalikasan tapos tayo ang sasabihin, alisin yung ating anong tawag doon, yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Ang galing mag-reversal nitong mga itong mga Chekwa, no? Hindi sila tatanggap ng kasalanan nila kasi alam niyo na yan, communist Di po ba? Ito pa sa balita ng Philippine Star, no? China itutuloy depensahan ang Scarborough matapos tanggalin ng Pinas ang floating barriers. Ayan, tinanggal daw. Isa rin to, no? Iba po ang tinanggal sa pinutol. Ito rin tong ating mga kapwa Pilipino, lalo pang kinakampihan yung kabila no? Idiniin ni Chinese spokesperson Wang Wingwing noong Miyerkules, ilang araw matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barriers na nilagay ng Beijing na humarang sa mga Pinoy na mangingisda. Hindi naman po tinanggal ang floating barriers Isa rin tong Philstar, no? Yesterday, I made clear China's position on the issue and you may refer to that. I would like to reiterate that Honyang daw has always been China's territory. Pakialam ko sa inyo. Mukhang itong Philstar na to, mukhang kakampi ng ng Chekwa, no? Hindi po tinanggal ang barriers. Sinabi na po yan ni PCG Commodore J. Tariela. Grabe rin itong itong Philstar na to Pinapaliwanag nga natin, sinabi nga, let me clarify. We did not remove the floating barriers. Tapos sasabihin nyo, tinanggal. Iba po ang tinanggal sa pinutol. Anak ng siopa, Diba? Ang hirap talaga pag may mga... Tapos mababasa mong ganun. Ano ba talaga? Tayo ba ang tumanggal? O tayo lang ang pumutol? Diba? Tapos sasabihin ng Coast Guard, hindi tayo ang tumanggal. Kaya tuloy, matya-justify yung sinasabi ng Chinese. O ano nangyari? Di yung kapwa po Pilipino mo pang sumira sa'yo? Di po ba? Naku, Diyos mio. Ay, ewan ko sa mga kapwa natin Pinoy talaga. No, eto po. Ito ang ginagawa ng China. Kaya nga po, nire-reverse nila yun na talagang ang sinisisi tayo. No? Na fabricated, self-amusement, no? Yung tayo ang sinasabing nagtanggal, pero hindi naman, di ba? Tulad nung sinabi kong mga words na tandaan nyo kanina, eto po kasi, China spends big on disinformation. Tandaan nyo, magkaiba ang disinformation sa misinformation. Naipaliwanag na natin yan sa mga previous vlog natin. China spends billions of dollars yearly to globally spread disinformation. Tulad na lang yung sinasabi nila. May kakampi pa silang media sa atin. Tinagalog pa. Sige nga ikaw, Philstar. Ano ang Tagalog ng cut? Putol. Pinutol. Ano ang Tagalog ng remove? Tinanggal. Bakit nyo sasabihin tinanggal? So, ang iisipin lalo ng mga kababayan natin makakabasa ng ulat ninyo tulad ko, ay totoo pala yung sinasabi ng China
Nagsisinungaling si Tariela. Di po ba? Oh, yan ang hirap eh. Ayusin nyo ang report ninyo, maliwanag naman. Inutos ng Pangulo na putulin. Hindi niya sinabing i-remove, tanggalin. Pagkatapos nyong putulin, tanggalin, wala po, sinabi lang na cut eh. Di po ba? Ay. So sino po ang nag-report nun na globally spread disinformation? Yung US State Department, no? Pinablish po nila yan. Beijing conducts foreign information manipulation through the use of propaganda, disinformation, and censorship while promoting positive news about China and its ruling Communist Party, according to the report of the State Department's Global Engagement Center. The global disinformation campaign threatened to cause a sharp contraction in freedom of speech around the world. It also suppresses critical information that contradicts its narratives on contentious issues such as Taiwan, human rights, and its flagging domestic economy. No? Mukhang namumblema na sila sa kanilang domestic economy. Quote, if we don't allow this information manipulation to be stopped, there's going to be a slow, steady destruction of democratic values. Ayun po yung sabi ni James Rubin, no? Special Envoy and Coordinator ng GEC. We don't want to see an Orwellian mix of fact and fiction in our world. O baka tong Orwellian na ito yung parang term nila for so much falsehood, so much misinformation or disinformation. Or yung Orwells, yung mga fiction na mga movie. Di ba? The report said China's approach to information manipulation includes promoting digital authoritarianism, exploiting international organization, and exercising control of Chinese language media. Beijing, it added, had also acquired stakes in foreign media. Ayan na. Baka naman, yung kanina, yung binasa nating Tagalog na news, baka naman, diba? Stakes in foreign media. In sponsored online influencers. Ay nako, marami po niyan. Di ba mga kababayan, mismong kababayan pa natin, mga propagandist. Yung iba nga dyan, nandyan pa sila ngayon sa China. Di ba? O meron pa yatang dating tauhan ng dating pamalaan na nandyan na sa broadcast media ng China. Paano nyo naaatim yan? Na nagpapakalat kayo ng disinformation. Kasangkapan kayo ng isang bully para magkalat ng disinformation sa buong mundo? Paano nyo nasisikmura yan? For the sake of this? Tatanong lang po ha. For the sake of this, wala kayong prinsipyo. Ibinenta nyo na ang prinsipyo ninyo. And sought to co-opt foreign political elites and journalists. Ayan. May journalist na, may foreign media pa. Gali ang disinformation, no? So, i-repeat ko lang, no? So, benefit of the others, the disinformation word is talagang you malign the information para po masira yung gusto mong tirahin. Yung sinasabi nila na hindi naman totoo pero you keep pushing it, na wala namang ebidensya pero you keep pushing it hanggang sa maniwala yung tao, masira yung gusto nyong sirain. Iba po yun sa misinformation. The misinformation is you presented something, nagkamali ka lang ng pagkaka-interpret, but you have a sufficient evidence, so that's why you can rectify it. Pero ang disinformation, it is no longer rectifiable unless you go to the court. Ayun po yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong. Kaya yan po, ang laki. Baka $billion ang ginagamit nitong China, in-spend nila for disinformation. Tulad ng, di ba, binalita nila sa SCMP nila, yung South China Morning Post na online news. Yan. Di ba? Sabi nila, media, journalist. Yung baka yung binasa natin, yung kanina. Di ba sinabi niya remove? Hindi naman remove. Binerify pa yun ni Tariela. Kinikredit niya nga yung China na sila ang nag-remove Di ba? Pero itong ating media dito, no? Talagang ini-aid pa lalo. Hindi naman natin sinabi. Di ba? Nagpapakatotoo lang tayo, real talk. Kinutol lang natin.
So therefore, yung media nyo, saka yung media ng Chinese, no, kayong dalawa, nagko-collaborate pa kayo. Na sinasabi nyo, nagpapabricate kami, na sinasabi namin kami ang nag-remove. Yun ang sinasabi nung balita na yun eh. Yung may star, di ba? Sabi niya, remove. Binasa natin sa Tagalog. Ni-remove daw. Tapos sasabihin nung South China Morning Post, remove natin. Di ba, kiniklaim din nila sa ulat ng Abante na ni-remove natin. Tapos fabricated story na tayo ang nag-remove for our self-amusement. Tapos malalaman mo kay Commodore Tariela at sinabi niya na hindi tayo ang nag-remove. We just carried, tinanggal natin yung anchor, pero hindi yung floating barriers. Dahil nung nakita nung Chinese na wala na, hindi na connected sa isang anchor yung kanilang barrier, sila na po ang nagtanggal. O di ba? Ayun ang maliwanag, pero ang sinasabi nila sinungaling kayo, wag niyong sabihin kayo ang nagtanggal, kami ang nagtanggal. Yun ang issue nila eh. Sa laula tayo, sila ang mabuti. Diba yun ang reverse psychology? Yun ang gusto nilang iparating, pero wala eh. Expose po sila. Expose itong China. Sinabi na nito, itong si James Rubin, GEC Special Envoy and Coordinator, sinabi niya, China spends big on disinformation, kaya nga pag hindi ito mapipigilan, masasawata, delikado po ang buong mundo. Dahil pa, kumbaga, unti-unting ikikrip in tayo, steady, slow destruction of democratic values. Kasi communist itong China, sinasabi nila, hindi na, socialist na kami, hindi. But, your action is really a communist. Tinatago nila yung mga issues nila. No? Pinapakita lang niya sa West Philippines, hindi malakas kami. Pero kasi, maliit kami. Antayin yung lumakas kami. Ewan ko lang kung di rin kayo magkukumahog dyan. Di po ba? Antayin nyo. Akala nyo, uurungan kayo ng Pinoy. Akala nyo, uurungan kayo ng presidente. Hindi. Ano ang sabi dyan lang, no? Nabasa ko po, sabi, maglatag ulit kayo. Di puputulin namin. Kung hindi maputol, kung kayang tanggalin, tanggalin natin. Ibalik sa kanila, wag nyo ipakilo. Ang laki ng anchor, tignan nyo, mahal yan, mabigat yan. Bakal yan. Mahal ng timbang yan. Di po ba, nakikita nyo yung point ko? Na tayo ang ginagawang mali, tapos meron palang mga kakampi na infiltrated ang ibang media natin, infiltrated ang ibang kababayan natin ng mga propagandist. Di po ba? Kita nyo na lang yung si boy girl di ba? Tapos yung dating tauhan na sa PCO ni Pangulong Duterte, nandyan na sa broadcast media nila. Di po ba? Naaatim nyo yun? Na-discover kayo na you spend big on disinformation. Ito pa, isama natin mga kababayan, yung ngumangaw-ngaw na bawal daw po, illegal, yung ginagawang pamumudmud ni Pangulong Marcos ng bigas. Hindi pa, pero binutata niya yan na i-vlog natin. Pinanood nyo ba yan? Ito po, sa balita ng Manila Standard, Cheese urge Philippines, China, firms to enhance cooperation. Kumbaga, ino-urge niya daw, hinihikayat niya na ang Pilipinas at China firms, yung mga businesses siguro, to enhance cooperation. Malay mo, yung mga business ng China, mamaya infiltrated yan ng mga spy. Di ba tulad ng sinasabi ni Erwin Tulfo, yung mga nagtatrabaho doon sa Manila Bay, buti nga pina-stop. Kasi hindi mo alam, mamaya yung iba dyan spy. At napag-alaman din ni Erwin Tulfo, i-background lang natin na sa gabi, bumababa ng barko yan, nag-good time. Malay nyo, hindi naman talaga sila nag-good time. Malay nyo, nangangalap ng impormasyon. Hindi naman sila pwedeng bumaba ng barko, hindi yun ang trabaho nila Di po ba? Tapos sasabihin mo, mamaya kung ano yan, di ba? Senator Chis Escudero has called on Filipino and Chinese businessmen to work together to enhance economic cooperation between the Philippines and China. Nako. Ano po yung sabi ni Secretary Gibo Chidoro? Yung ginagawa ng kanilang military, ginagawa ng kanilang Coast Guard na tinataboy ang ating mga kababayang mangingisda, inaangkin ang ating para sa atin. Anong sabi niya? Anong gagawin natin? Anong reaction natin dyan? Di lalo tayong lalayo. Sa palagay mo ba, Chis Escudero, with the sentiments of the majority of the people?
Yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea, tapos may papapasukin kang Chinese businessman. Isipin ko lang, talaga sasabihin ko sa inyo, magiging ano ako dyan, may phobia po ako, matutrauma ako. Check ko naman, naku, baka spy ito, di ba? Baka agawin ito yung jowa ko. Di ba? Ganun. Baka agawin yung lollipop ko. Eto maganda. Nasaan si Escudero nung sinabi niya ito? Tingnan nyo ha. In his keynote address at the Philippine Investors Roadshow held at the St. Regis Hotel in Beijing. Meron pala tayong Philippine Investors Roadshow sa Beijing. Escudero also stressed the need for business leaders to set aside political issues hounding Manila and Beijing. Talaga naman. Today, we find ourselves in a unique situation as our nation currently have territorial differences. At this forum, we have an opportunity to transcend political differences and focus on the economic potential that exists between our two nations. It is crucial to recognize that economic cooperation can play a vital role in bridging gaps and moving toward a more harmonious future. Eto na lang. Nandiyan ka, tatango-tango yung mga yan. Pag alis mo dyan, plastikan na. Sabihin mo dyan, dapat share natin ng resources of the sea. Huwag nyong patayuan ng mga structure nyo dyan. Actually, nakakita na po ako, nag-research po kasi ako, nakakita po ako kung ano po yung ginawa nila yan sa 3 isla. No? Hindi na po siya shoal. Island na talaga. Binaboy po nila ang kalikasan. Nananahimik yung shoal na yan o yung island na yan freely inhabited by the fishes and the marine life in there. But what they did is they destroyed it and put something in there for their own benefit. Yan. Ako, mukhang ano ako eh. Ano na ako eh. Yung sabi nga ni Secretary Gibo, anong gagawin natin? Di lalo tayong mapapalayo sa kanila kung ganun sila. No? So far ngayon, ang hirap po mag-trust sa kanila eh. Because, kausap mo sila harap-harapan. Ngiti-ngiti. Yung mga mata nakaganyan. Pag talikod mo, nakaganon na yung middle finger. Di po ba? Ibang action, di ba? Tulad nung nangyayari dyan, kausap lang ng presidente yung kanilang presidente. Maya-maya, ni-laser na tayo. Maya-maya, winater kanon tayo. How do you trust this guy? Tapos si Escudero, binebenta tayo. Ewan ko kayo po mga kababayan, anong sa tingin nyo dito kay Escudero, no? I don't wanna say something. Hindi pa naman siya nagsasalita ng tulad nung ginawa kay Robin. But he's encouraging the businessman. No? Hindi naman siguro mga politiko to. You never know. You never know what the Chinese are doing. Remember, they're doing disinformation. At, ito lang, mabanggit ko lang. Ako, binigyan ako ng information ni Hattori about what the Chinese are really doing. Baka mamaya yung mga nilagay nilang mga kagamitan natin dyan sa loob ng ating military bases na mga satellites, equipments, di ba, mga made in China? Dapat siya sa atin yun maigi. Mamaya merong nakalagay dyan na very small microphone. Di po ba? O camera. Spying. Di ba? Magaling din sila dyan. Baka mamaya may mga na-infiltrate na nga ng mga nag-i-spy, nagtatrabaho sa kawani ng gobyerno, lalo na sa defense. Di po ba? That's why we need the help of our friends, our allies. The Japanese, the Americans, the Canadians, or whoever wants to help us. Para lalo tayong mapalakas sa ating surveillance, sa spying nila, no, sa ating defense. Itong kay Cheese, dinagdag ko lang kasi alam nyo naman, no, nangihikayat siya mamaya kung ano na yan. So kayo po mga kababayan, no, ano pong masasabi ninyo na talagang we know word, salita. Sinasalitang gera tayo ng China. Salita lang po, yung mga, parang kayo, yung salitaan lang, batuhan lang ng masasamang salita. Pero sila po ang nagbabato ng masamang salita. Diba? Belittle, self-amusement, fabricated, self-enjoyment lang yung ginawa ninyo. Tapos tayo pang sinasabing sinungaling
na sinasabi nating ni-remove natin. Kasi may mga gagong media na nagsusulat na ni-remove. Mali po yung word eh. Di ba? Hindi nila naintindihan yung sinabi ng Pangulo o sadyang hindi nila inintindi para po, no? Dun, siguro. Alam nyo na, kampi sila dun sa kabila. O sige, depensa nyo. Anong sinabi ng Pangulo? Cut. Anong sinabi ng balita? Remove. O, si Commodore Tardela sabi niya, remove daw. Pero iba yung ni-remove. Yung angkla. Hindi yung floating barriers. Ang usapan, floating barriers eh. Di po ba? Wala namang inutos ang Pangulo na i-remove nyo yung floating barriers. Cut! O, di po ba kitang-kita naman sa video? Meron bang video na nagpapatunay na hinila natin yung mga itlog nila? Hindi. Itlog nyo yan eh. Sa inyo yan. Ang papakla ng itlog ninyo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.